Tayo po'y manalangin. Ikit po natin ang ating mata para tayo po'y lumapit sa ating Panginoon. Yes, O Lord God, Father God in heaven, Panginoon. Panginoon, pinupuri ka namin, dinadakila ka namin, duwawalhati ka namin sa umagang to, Panginoon. Panginoon, kung ano man pong karumihan, bahid ng kasalanan sa aming puso, sa aming isip, sa aming mga ginawa, patawarin niyo po kami, Panginoon. Panginoon, tunay nagpapasalamat po kami sa buong isang linggong binigay niyo sa amin, Panginoon. Patuloy, ikaw ang patuloy na maitas namin sa aming buhay. Dinadalangin ko po ang aking mga kapatid, Panginoon, kung ano man po ang kabigatan sa kanilang mga puso, sa kanilang isip, Panginoon, tulungan niyo po sila. Patuloy, ikaw po ang magbigay ng kalakasang spiritual sa bawat isa amin, Panginoon. Dinadalangin ko po, Panginoon, maging Panginoon, ang gawain namin sa umagang to, Panginoon. Ikaw ang aming tunay na maitaas, Panginoon. Dinadalangin ko po, Panginoon, ang worship team, Panginoon, maging Panginoon ang ushering, Panginoon, maging ang magmiminsay sa umagang ito, ikaw magbigay ng alakasang spiritual bawat isa amin, Panginoon. Panginoon, dinadalangin ko po yung mga wala pa po dito, nawa, hindi niyo po sila ng maayos dito sa aming bahay dalangan. Panginoon, sa iyo namin binibigay lahat ng papurit pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah! Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Are you all blessed? Isa nga po munang malakas na blessing shout! At bago po tayo magsimula, pwede po bang pakibati ang inyong mga katabi sa kanan, sa kaliwa, sa likod at sa harapan? At pakibati sila ng isang magandang umaga, kapatid! Tunay nga po na napakabuti ng ating Panginoon dahil tayo po ay muling nagkatipon-tipon upang papurihan, pasalamatan at sambahin ang kanyang pangalan. At bago po tayo umawit, allow me to read from the book of Psalms, chapter 150, verse 6. Ang sabi po dito, let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Are you ready to praise the Lord? Amen. Tunay nga po na this is our response to our God. Ang papuri sa ating Diyos sa lahat ng kanyang ginawa sa ating buhay. Amen po ba? Handa na po ba kayong umawit, mga kapatid? Awitan po natin ang ating Panginoon. Tunay nga po ang bida ng umagang ito ay ang ating Panginoong Jesus. Kaya atin siyang awitan. Thank you, God. Jesus, ikaw ang nagpalaya, ikaw ang nagdusa sa kabila ng pagkukulang. Ako'y iyong minahal, ikaw ang kaibigan, kapatid na tunay. Pag-ibig mo ang nagbago sa aking buhay. Pasalamatan ka, pasalamatan ka, pagpupurihan ka. Jesus, ikaw ang bida sa buhay ko, nagpala. Jesus, ikaw ang bida sa biyaya mo, umaasa. Jesus, ikaw ang bida, malaya kong isisigaw. Jesus, ikaw ang bida sa buhay ko, ikaw lang ang bida. Isang pawitan natin ang ating Panginoon. Jesus, ikaw ang nagpalaya,
Jesus, ikaw ang nagpalaya, ikaw ang nagdusa sa kabila ng pagkukulang. Ako'y iyong minahal, ikaw ang kaibig, kapatid na tunay. Yes, Panginoon, alam namin na ikaw ang aming sandigan. Pag-ibig mo ang nagpapag-ibig mo ang nagbago sa aming buhay, O Panginoon. Pasalamatan ka. Yes, Jesus. Sabay-sabay natin awitin ito sa ating Panginoon. Yes, Lord. Jesus, ikaw ang bida. Jesus, ikaw ang bida. Sa buhay ko pinagpala. Jesus, ikaw ang bida. Sa biyaya mo umaasa. Jesus, ikaw ang bida. Malaya kong isisigaw. Jesus, ikaw ang bida. Sa buhay ko, ikaw lang ang bida. Sa buhay kong pinagpala. Jesus, ikaw ang bida. Sa biyaya mo umaasa. Jesus, ikaw ang bida. Malaya kong isisigaw. Jesus, ikaw ang bida. Sa buhay ko, ikaw lang ang bida. Patuloy po natin palapangan ang ating Panginoon. Jesus, pasalamatan ka, papupurihan ka, pasalamatan ka, papupuri. Taas natin ang tinig sa ating Panginoon. Pasalamatan ka, papupurihan ka, pasalamatan ka, papupurihan ka. Minsan pa, pasalamatan ka, papupurihan ka, pasalamatan ka, oh, papupurihan, pasalamatan ka, pasalamatan ka, papupuri. Sa uling pagkakataon, pasalamatan natin ang ating Panginoon. Yes, Jesus. Papupurihan ka. Jesus, ikaw ang bida. Sa buhay ko pinagpala. Jesus, ikaw ang bida. Sa biyaya mo umaasa. Jesus, ikaw ang bida. Malaya kong isisigaw. Jesus, ikaw ang bida. Sa buhay ko, yes, Jesus. Jesus, ikaw ang bida. Sa buhay kong pinagpala. Jesus, ikaw ang bida. Sa biyaya mo umaasa. Jesus, ikaw ang bida. Malaya kong isisigaw. Jesus, ikaw ang bida. Sa buhay ko, ikaw lang ang bida. Ating palapang ating kamay sa ating Panginoon. Lapangan natin ating Panginoon. Patuloy po tayo magdiriwang sa umagang ito, sapagkat ang ating Panginoon ay nandito sa ating kalagitnaan. Tayo po ay muling umawi. Ating pagdiriwang po natin ang kabutihan at ang pagliligtas ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Jesus. Tayo po ay umawi at umindak ng may galak sa ating Panginoon. Kagalakan, kagalakan sa puso'y umaapaw at di maisalarawan ng awit at ng sayaw. Sang buhay ang tulad
pag-asa. Sa pagtiis ng iyong dugo, Jesus, mga pagkakasala'y napatawad na. Pinagdiriwang na bilang iyong pagliligtas. Biyaya ng iyong kahabagan at pag-ibig mo wagas. Pinagdiriwang na bilang tagumpay mo sa krus. Pinagdiriwang ka namin, O Jesus. Pinagdiriwang ka namin, Panginoon. Lord, patuloy tayo mapawis sa ating Panginoon. Gagalakan, gagalakan sa puso'y umaapaw, at iba-isa larawan ng awit at ng sayaw. sa aming buhay, ang dulot ay pag-asa. Sa pagtiis ng iyong dugo, Jesus, mga pagkakasala'y napatawad na. Pinagdiriwang namin na iyong pagliligtas. Biyaya ng iyong kahabagan at pag-ibig mo wagas. Pinagdiriwang namin na tagumpay mo sa krus. Pinagdiriwang ka namin, pinagdiriwang namin na. pinagdiriwang namin yung pagliligtas, Panginoon. Biyaya mo na araw sa aming mga buhay. Lord, pinagdiriwang namin na tagumpay mo sa krus. Pinagdiriwang ka namin, O Jesus. Sabay-sabay po tayong sumigaw sa ating Panginoon. pinagdiriwang ka. Palakpak po natin ang ating mga kamay bilang ating pagsamba sa ating Panginoon. Tunay, Panginoon, na Ikaw lamang ang aming itinataas sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa iyong dugo. Pinagdiriwang ka, O Diyos, walang katulad talaga. O manunubos ko, mahal kita. Pinagdiriwang ka, gusto ko marinig ang inyong mga tinig. Pinagdiriwang ka, O Diyos, walang katulad talaga. O manunubos ko, mahal kita. Pinagdiriwang ka, pinagdiriwang ka, O Diyos, walang katulad talaga. O manunubos ko, mahal kita. Pinagdiriwang ka, pinagdiriwang ka, O Diyos, walang katulad talaga. O manunubos ko, mahal kita. Pinagdiriwang ka, Sa huling pagkakataon, pinagdiriwang ka, O Diyos, walang katulad talaga. O manunubos ko, mahal kita. Pinagdiriwang ka, pinagdiriwang ka. pinagdiriwang namin ang iyong pagliligtas. Biyaya ng iyong kahabagan at pag-ibig mo wagas. Pinagdiriwang namin ang tagumpay mo sa krus. Pinagdiriwang ka namin, pinagdiriwang namin ang iyong pagliligtas. Biyaya ng iyong kahabagan at pag-ibig mo wagas. Pinagdiriwang namin ang tagumpay mo sa krus. Pinagdiriwang Sasabi natin ang tinig. pinagdiriwang namin ang iyong pagliligtas.
biyaya ng iyong kahabagan at pag-ibig. Ating laksan na ating tinig sa ating Panginoon. Patuloy natin siyang awitan. Yes, Jesus. Pinagdiriwang ka namin noon, Diyos. Minsan pa, pinagdiriwang namin ang iyong pagliligtas. Biyaya ng iyong kahabagan at pag-ibig mong wagas. Pinagdiriwang namin ang tagumpay mo sa krus. Pinagdiriwang, sa ulit ko lang ang taon. pinagdiriwang namin ang iyong pagliligtas. Pinagdiriwang namin ang tagumpay mo sa krus. Pinagdiriwang ka namin, O Jesus. Pinagdiriwang ka. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Tunay Panginoon, nakarapat dapat ka ng aming papuri, pagsamba at pasasalamat sa umagang ito. At tayo po ay muling umawit sa ating Panginoon at damhin natin ang presensya ng ating Panginoon, sapagkat alam nating lahat na hindi tayo karapat-dapat sa pagmamahal, habag at awa ng ating Panginoong Hesus. Ngunit sa kanyang pagmamahal na kanyang ibinigay sa atin, namatay siya sa krus ng Kalbaryo at nakatanggap tayo ng pagmamahal na tunay na nanggaling lamang sa ating Panginoong Hesus. Tayo ay niyakap ng ating Panginoon at tinanggap ng buo. Kaya sa umagang ito, meron kang rason para magsaya, kapatid. Dahil ang ating Panginoong Hesus ay namatay para sa ating lahat upang tayo iligtas at upang ipadama sa atin na tayo ay kanyang mahal. Yes, Jesus, patuloy nating damin ang presensya ng ating Panginoon. Dumudulog kami sa iyong presensya, O God. We thank you for your grace, sa sakdulang biyaya na iyong ibinigay sa aming lahat. Thank you, Jesus. Yes, Jesus. Yes, Lord. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Jesus. Yes, Lord God. Salamat sa iyong sakdulang biyaya, Panginoon. Yes, Jesus. Hindi kami karapat-dapat, O God. Yes, Jesus Christ. Yes, Lord. Habang hindi karapat-dapat, habang hindi karapat-dapat, pagukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng buti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako
ko nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katuwiran na kahit minsan di na mahiran ang kabanalan, kaluwalhatian. Salamat sa suntulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa suntulang biyaya mo. Walang salang manunubos na umako ng parusang nararapat sa akin. Anong habag? Anong habag sa tulad ko'y igawad ang iyong katwiran at ako'y patawarin. Yakap mo, yakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katuwiran na kahit minsan di na mahiran ang kabanalan, kaluwalhatian. Salamat sa suntulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa itong ating awitin sa ating Panginoon, biyaya mo. Purihin ka, suntulang biyaya. Yes, Jesus, iyakap mo kami sa aming karumihan-ugan. Sabay-sabay natin mawitin. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katuwiran na kahit minsan di na mahiran ang kabanalan,
Sumpulang biyaya, O Diyos ng katarungan at katuwiran ng kahit minsan di nabahiran ang kabanalan, kaluwalhati. Salamat sa sumpulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, higit pa sa buhay ko. Salamat sa sumpulang biyaya, O Diyos ng katarungan at katuwiran na kahit minsan di nabahiran ang kabanalan, kaluwalhatian. Taas natin ang dinig sa ating Panginoon. O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, higit pa sa buhay ko. Salamat sa sumpulang biyaya mo. Salamat, Panginoon. Yes, Jesus. Tunay na ang pagsamba namin ay iniaalay namin sa iyo, Panginoon. Yes, Lord. Salamat sa sumpulang biyaya mo. Mataas na palakpak at pagsamba sa ating Panginoon. At sumigaw tayo ng isang malakas na hallelujah! Thank you, Jesus! Ng Diyos. Hallelujah. Patuloy po tayo sa diwa ng pagsamba sa ating Panginoon. Ang araw na ito ay dakila. Ang araw na ito ay isang pagdiriwang sapagkat ito ang araw ng Panginoon. This is the Lord's Day. Ito po yung araw na kung saan itinatapon muna natin lahat po ng kabalisahan, lahat ng ating takot, lahat ng ating mga kabigatan at alalahanin. Sapagkat kinikilala natin may Diyos na umaabot sa ating mga pangangailangan. May Diyos na nagpapagaling, may Diyos na nagpapala. Pwede bang sabihin mo sa iyong katabi, hawak ng Diyos ang buhay mo? Pakisabi sa nasa likod mo, alam ng Diyos ang ginagawa niya. At sa huling tao, pakisabi sa kanya, hindi ka pinapabayaan ng Panginoon. Sinabi po ng salita ng Diyos, mabuti man, masama man ang nangyayari sa ating buhay, lahat po yan pinag-uugnay-ugnay ng Diyos upang maisagawa po ang kanyang layunin sa ating buhay. At sa kaduluduluhan, sa kawakas-wakasan, masasabi po natin ang isang bagay, naging tapat ang Diyos. Naging mabuti ang Diyos. Amen? Hallelujah. Itaas po natin ang ating mga kamay. Patuloy po nating sambahin ang ating Panginoon. Siya ay karapat-dapat papurihan. Ang araw na ito ay para sa Kanya. This is the Lord's Day. We remember that Christ is not dead. He is alive. And because He is alive, we can face tomorrow with hope. Panginoon, kay buhay
buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Minsan pa, Panginoon, sabay-sabay tayo, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang, ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Aawitan kita, aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Aawitan kita, aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo. Handugan natin siya ng papuri, handugan natin siya ng pagsamba. Aawitan kita, aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Minsan pa aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa huling pagkakataon. Ang ating pag-awit ay kay Kristo lamang. Aawitan kita, aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo. Ngayon po, sabay-sabay, sariling awitin, sariling mga salita. Hallelujah! We bless you, Lord! Purihin ka! Buksan po natin ang ating mga labi, pasalamatan siya, sambahin siya. Siya'y karapat-dapat sa ating pagsamba. Siya ang Diyos na hindi nagbabago, noon, ngayon, at magpakailanman. Sambahin ka! Purihin ka, O Diyos. Karapat-dapat ka, buong puso. Sumigaw ang mga hinirang ng Diyos.
Ikaw ang Diyos ng himala, di ka nagbabago, ngayon at kailanman. Mga kapatid, wala pong imposible sa ating Diyos. Gaano man po kabigat ang ating karanasan, siya ang Diyos ng himala. Jesus, ikaw ang Diyos ng himala. Iunat ang mga kamay sa Panginoon. Abutin po natin ang mga pagpapala ng Diyos. Let us touch His blessings today. Di ka nagbabago. Sabay-sabay. Ngayon at kailanman, kapangyarihan mo'y kamangha-mangha. Jesus, Jesus, ikaw ang Diyos na. Sino po sa inyo ang nananampalataya na ikaw ang Diyos na himala? Di ka nagbabago. Ngayon at kailanman, kapangyarihan mo'y kamangha-mangha. Jesus, ikaw ang Diyos na. Sabay-sabay, wagas na pagsamba. Ikaw ang Diyos na himala, di ka nagbabago. Ngayon at kailanman, kapangyarihan mo'y kamangha-mangha. Jesus, ikaw ang Diyos na himala. Sinasabi po ng salita ng Diyos, offer the Lord with sacrifice of praise. Ang atin pong ginagawa ngayong umaga ay handog ng pagsamba. May mga araw po hindi natin ramdam ang pumalakpak. May mga araw po hindi natin ramdam ang sumigaw. May mga araw hindi po natin ramdam ang magpasalamat at manalangin. Subalit sinasabi ng salita ng Diyos, hindi po nakabase ang pagsamba sa ating kalagayan. Hindi po nakabase ang ating pagsamba sa ating nararamdaman. Ang atin pong pagsamba ay handog. Ito po'y sakripisyo na kahit hindi po natin nararamdaman, nagpupuri pa rin tayo sa Diyos. Kinikilala nating tapat ang Diyos. Kinikilala nating mabuti ang Diyos. Kaya alayan po natin siya ng palakpak. Habang nakatingin lamang sa Panginoon, sumisigaw, nagpupuri. Sacrifice of praise. His sanctuary will be a temple of praise. Come on, church, arise. Woo! We bless you, Lord. You're a good God. You're a faithful God. Yes, Lord Jesus. Jesus, Yahweh, the covenant-keeping God, our righteousness, our deliverer, our healer. It's Jesus. Hallelujah. I believe this is a miracle moment. I believe this is a moment of blessing. This is a moment of answered prayer. I understand some of you came here, you are feeling down, you are frustrated, you are disappointed. Some of you cannot sleep, troubled by so many concerns. Some of you cry every night, telling God, Lord, maaayos pa ba ito? Matatapos pa ba ito? But this morning is a morning of a special touch from the Lord. Because the Bible says that in time of need, we can come in the throne of grace and there we will receive
we will receive grace in time of affliction, in time of need. We are going to release our best clap of praise later. And as you clap your hands, begin to thank God for your blessing. Begin to thank God for answered prayer. Begin to thank God for solution. Begin to thank God for peace of mind. Begin to thank God for restoration. Begin to thank God for renewal of strength. The Bible says those who worship God will receive restoration. The Bible says in the book of Exodus, those who worship Yahweh, those who worship God, will receive healing and health. And they will have long life, the Bible says. Are you ready, church? Are you ready, church? Do you believe our Father in heaven hears your prayers? Hallelujah. We will clap our hands. As you clap your hands, begin to thank God. Hallelujah. There you go. Begin to praise Him. Hallelujah. This is a moment of miracle and thanksgiving. Thank you, Jesus. Oh, oh. We love you, Lord. We love you, Lord. Jesus, the center of this day. Thank you, Jesus. Woo, come on, come on. Last 30 seconds. Oh, we worship you. We worship you, God. God is doing something powerful in our midst. There is a wave of blessings. Woo. Bless you, Lord. And we ascribe to you all the praises, all the glory, all the honor. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise God. Are you happy? Pakisabi sa katabi, ang ganda mo ngayon. Pakisabi sa isa pang katabi, ang pumopogi ka lalo ngayon. May anak bang pangit ang Panginoon? Sabi ng salita ng Diyos, we are created in the image of God. Kaya ang bawat isa rito ay kahawig ng Diyos. At dahil kapatid mo yung katabi mo, kamukha mo na rin. Amen? Sabihin mo sa iyong katabi, kamukha talaga kita. Sabi nung isa pa, hindi pa nakatabi. Handa na po ba kaya sa salita ng Diyos? If you are ready, I want you to raise your hands to God. Sabay-sabay po nating sabihin, ang salita ng Diyos nagliligtas. Ang salita ng Diyos nagpapagaling ng sakit at karamdaman. Ang salita ng Diyos nag-aayos ng buhay. Ang salita ng Diyos nagbibigay ng pag-asa. At ang salita ng Diyos nagpapala. Sabay-sabay po nating sabihin, today, I receive the blessings in the Word. Ulitin po natin, today, I receive the blessings in the Word. In Jesus' name, amen. Let us remain standing for the reading of Scripture. Our study is taken from the book of 1 Corinthians, written by the Apostle Paul. Chapter 5, verses 1 to 4. We will be reading the inerrant, the infallible word of the Lord in Tagalog. And the word of God says, sapagkat alam natin na kung ang ating panlupang bahay na isang tolda lamang ay masira, mayroon tayong gusali mula sa Diyos. Ito ay isang bahay na hindi gawa ng mga kamay, ito ay pangwalang hanggan sa kalangitan. Sa ganito tayo ay dumaraing at nananabik na mabihisa ng ating tahanang mula sa langit. Kung mabihisa na tayo, hindi na tayo masusumpungang hubad. Ito ay sapagkat tayo na nasa toldang ito ay dumaraing
at nabibigatan yamang hindi natin ibig na maging mga hubad. Sa halip ay ibig nating lubos na mabihisan. Ito ay upang ang may kamatayan ay lamunin na ng buhay o ng buhay. Ito po ang salita ng Diyos. Panginoon, salamat po sa mga salitang ito. Kayo po ang magbigay ng paliwanag sa aming gagawing pag-aaral. Ito po ang aming dalangin. Sa ngalan ni Jesus, lahat ng anak ng Diyos, magsabi ng Amen and Amen. Minsan pa, dulutan po natin ng malakas na palakpak ang Panginoon. Amen. At bago po tayo maupo, 5 katabi, batiin po natin ng Happy Lord's Day. Praise God. Thank you, Lord. Okay, pwede na po tayong maupo, brothers and sisters. Salamat sa Diyos. At tayo po ay muling nagkasama-sama. Namiss ko po kayong lahat. Palagi po akong wala nitong mga nakaraang mga panahon, mga araw. At kapag araw ng linggo o di naman kaya ay ibang araw, nakakapag-church po ako sa ibang lugar na aking pinupuntahan. But let me tell you this, nothing compares to my family here in Tagaytay. The blessings in the Word. This is my favorite church. Naks naman. Alright? So, gusto ko lang po mag-update ng konti kung saan po ba ako nanggaling because I'm sure yung ilan po sa inyo nagtatanong, nasa na ba si Pastor? Bakit lagi siyang wala? So, nung nakaraan po, ako po yung nanggaling sa Israel, sa lugar na kung saan po ay may gera. Okay? So, ayan, hanapin nyo na lang po ako. Ako po yung nakakulay blue na cap. At yan pong mga kasama ko ay mga Anabaptist leaders from different parts of the world. Nagkaroon po tayo ng Bible study tour at ang nag-organize po niyan at nagbayad ay yung mamang maputi. Doon, sabi niya, Pastor Joshua, I am inviting you to join in a Bible study tour in Israel. Sabi ko, I have no means to pay for it. And sabi niya, ako na ang bahala sa lahat. And also someone provided for the flight. Kaya salamat po sa Panginoon that we were able to travel without paying for anything. At yan pong aming kinalalagyan dyan, ay yun pong tinatawag na Mount Olives. Dyan po binigay ni Jesus yung kanyang panghuling tagubilin, yung Great Commission. Okay, sa kanyang mga alagad na tayo po ay mangaral at gumawa ng mga disipulo. Sa amin pong likod, nakikita po ninyo yung tinatawag Temple Mount, na kung saan dyan po itinatag ang templo ni Solomon. Okay, na nasira, tapos tinayo ulit, then giniba ng mga Romano. At ngayon po ay nakikita nyong building dyan na may bubong na kulay yellow, na dome po siya. Yan ngayon ay bahagi ng isang mosque. So inunahan na ng mga kaibigan nating M-people. Yung mga Hudyo, tinayuan nila ng kanilang gusaling pagsamba. So salamat sa Diyos sapagkat nabuo yung aming fellowship, yung aming friendship bilang mga kapwa Anabaptist pastors, and we look forward to more missions work in the world sa pamamagitan po ng gathering na yan. By the way, kasama ko rin po dyan ang aking minamahal na Tita Polly at si Pastor Ton po na wala dyan sa picture dahil ng mga oras na yan ay medyo sumama yung kanyang pakiramdam. Okay, so yun naman pong sumunod kong pinuntahan, recent lang po, ayan, sa Davao naman. Napunta po ako sa Mabini, Davao de Oro. At yung mga kasama ko po dyan ay mga pastor at ang kanilang mga asawa. Come from Davao del Norte, Davao de Oro. Yun po mga taga-Sambuanga ay hindi po nakarating. So I was invited to teach to these people. Sila po yung mga pastor na wala pong access sa seminaryo at Bible school. Kaya ang ginagawa po nila, nag-i-invite sila ng mga pastors dito po sa Luzon to teach them things about God, about ministry, about doctrine. At salamat sa Panginoon at na-bless po ang mga manggagawang ito. They told us na patuloy po sila makikipag-ugnayan sa atin. Do you believe God loves Mindanao? Amen? Hindi lang po Luzon, hindi lang po Visayas. And so, we're so blessed na ang blessings in the Word po ay ginagamit ng Panginoon to bless these people. Alam nyo, habag na habag po ako sa mga kapwa nating pastor na nasa Mindanao sapagkat yung isang pastor doon, yan po, yung nakikita nyo sa gitna na naka-maroon yung kanyang damit, sira-sira po ang kanyang ngipin. Hindi po siya makapagpaayos ng ngipin sapagkat ang sweldo lang niya sa simbahan kada linggo
ay 500 pesos. So that means 2,000 a month. Ano po? Pero kahit na po ganoon, walang pagrereklamo, talagang napakasipag, napakasigasig. Sila po'y nanggaling pa sa isang bundok, doon po sa Mount Buringot. Sabi ko, kaya siguro ganun yung ngipin ni Pastor, galing sa... Kakaiba yung pangalan. At yung pong mga simbahan doon, sa Buringot ay mga nawasak dahil po sa nangyaring lindol. At salamat sa Panginoon, we were able to connect them sa PhilRads Ministry ng PCEC na tutulong po sa kanila sa pagsasaayos ng mga kung ano man pong nawasak. Kaya salamat sa Panginoon. Then finally, ito po, yung huli kong pinanggalingan sa Korea, na kung saan 1,000 mga leaders from all over the world ang nagtipon-tipon. At kami po'y bahagi ng tinatawag na World Evangelical Alliance na pinangunahan po ni Bishop F. Tindero for 6 years. So siya yung parang naging leader for 6 years. Ngayon po ang leader na bagong na-appoint ay taga Middle East. Palestinian po siya. At napaka-timely na Palestinian po yung nahalal. At ang totoo, ang dumalo po dyan 7,000. Kasi yung iba po na mga dumalo, mga Koreano na. At talagang nakaka-bless po yung time together. Salamat din sa Panginoon sapagkat may scholarship din pong binigay kung kaya tayo nakasali dyan. At nakakatuwa po, talagang punong-puno po ng pasasalamat ang aking puso sapagkat ang inyo pong lingkod ay napili dyan po sa lugar na yan na nominee sa International Council ng buong Asia. Hindi po ako pinalad na manalo. At talagay ko, kalooban nyo ni Lord. Thank you, Lord, pa rin na hindi tayo nanalo. Pero yung ikaw po ang mapili sa buong Asia to be part of the International Council na kinukonsider po na UN of the Protestant Christianity ay isa pong malaking pagpapala. Ang evangelicals po ay 650 million all over the world. Kaya huwag kayong maniniwala na mga born-again Christians, mga evangelical, mga Protestants ay hindi nagkakaisa. Okay, nagkakaisa po tayo. Wala man tayong Santo Papa, pero meron po tayong paper pope, the Bible. Amen? And the Bible is our center of unity. And of course, the gospel of Christ is our unity. At lahat po ng dumalo dito ay nagkaisa na by 2033, yan po ang 2000 anniversary ng Day of Pentecost, the birth of the church, ay at least 50% ng world population ay Kristiyano na. Kaya sama-sama po tayo magdisipulo, sama-sama po nating abutin ang ating mga communities. To God be the glory sa mga activities na ito. We are not just part of a local church, we are part of a global church. Muli po, sa Diyos ang papuri at salamat po sa inyong mga panalangin. Bagaman hindi ko po kayo kasama doon, pero sa aking puso, alam ko sa Espiritu, ay magkakasama po tayo sa mga lugar na iyan. Alright, so ngayon po ay tatalo na tayo sa ating gagawing pag-aaral. Kahapon po ay All Saints Day, na yung iba ang tawag Halloween, yung iba naman ang tawag ay Undas, at sa Batangas ang tawag ay, Undras, may letter R. Bakit Undras? Ayan, okay, kaya dahil ang kahapon ay mga patay naman ang naging bida at hindi mga buhay, ngayon pong umaga ang pag-uusapan po natin ay may kinalaman po sa mga patay. Kaya ang pamagat po ng message natin ngayong umaga ay tinawag ko pong Usapang Patay, Gabi ng Lagim. I'm sure marami sa inyo kung anong napapanood sa Facebook, no? Lalo na yung mga AI na yan, na talaga namang may napanood ako, pinagpe-pray, tapos naposes, umaakyat sa kisame, talagang napapanahon. Sorry, yung ganyang usapin, mga multo-multo, aswang, tiwete, patikbalang, kung ano-ano. Kaya pag-uusapan po natin ngayong umaga, ay patungkol po sa mundo ng mga patay. So ang subtitle po nito, isang pag-aaral ukol sa intermediate state. Narinig nyo na po ba yung word na intermediate? So pag sinabi pong intermediate, bridge, tulay, o di naman kaya gitna. Okay? So ibig sabihin, ito yung estado ng mga patay habang hindi pa bumabalik si Jesus. Babalik na po ba si Jesus? Yes, no? Dami ng mga signs na babalik si Jesus. Ang tanong, habang hindi pa bumabalik si Jesus, ano ba yung kalagayan ng mga nauna sa atin, ng mga pumanaw? Yan po ang pag-aaralan natin. And
let us start this discussion by defining kung ano ba ang kahulugan ng intermediate state. So ang intermediate state po, kagaya ng sinabi ko, ito yung tulay, ito yung gitna, ito yung kalagayan ng mga tao matapos na sila ay pumanaw bago bumalik si Jesus. Of course, alam po nating lahat na yung katawang panlupa ng ating mga mahal sa buhay ay nasa sementeryo. Yung ilan naman ay nilalagay sa urn kung sila po ay cremated. So, yan po ang kanilang kalagayang panlupa. Pero ang tanong, yung buhay nila, nasan kaya? Yung totoong sila, nasan kaya? Yan po ang pag-uusapan natin. And so, we will be answering the question, saan tutungo ang buhay ng isang tao matapos na siya ay pumanaw? Meron pong dalawang klase ng tao. Taong kumilala kay Jesus, kasali ba kayo doon? At yun pong tao na hindi kumilala kay Jesus at nireject pa nga ang Diyos. So, ang buod ng pag-uusapan natin, magkaiba ang kanilang kalagayan. And to answer that, to explain that, meron po tayong dalawang sagot na ibibigay sa katanungang yan. Una, ang sagot ayon sa lumang tipan at pangalawa, ang sagot ayon sa bagong tipan. Alam po nating lahat na ang Bible ay library. Binubuo ng ilang books? Hindi alam. Madaling tandaan, 66 books ang Biblia. So, kahiwalay na mga aklat, pinagsama-sama. Kaya naging parang library. Okay? Naging Biblia. At yan pong mga books na yan, hinati sa dalawang pangkat. Ang unang pangkat, tinatawag na luma o lumang tipan. At yun pong pangalawang pangkat, tinatawag na bago o bagong tipan. Ang lumang tipan, binubuo ng ilang books? Oh naman, wala 39. 66 minus 39. Ilan ang New Testament? 27. So 39 and 27. So babaybayin po natin kung anong sinasabi ng 66 books of the Bible patungkol po sa mga patay. So tingnan muna natin ang lumang tipan. Ayon sa lumang tipan, ang buhay ng tao ay hindi nagwawakas sa kamatayan. Matapos ang kanyang pisikal na kamatayan, ang kanyang buhay ay patuloy na umiiral. Ibang-iba po ito sa pananaw ng mundo. Kasi sa pananaw po ng mundo, pag pumanaw ka, wala ka na talaga. Tapos na. Pero iba po ang pananaw ng lumang tipan. Ayon po sa lumang tipan, yung mga mahal natin sa buhay na pumanaw, umiiral pa rin. Nandyan pa rin sila. Hindi man natin nakikita, pero alam natin, hindi sila nawala. Amen. Di ba parang good news yun? Kasi kapag kami namatay tayo na mahal sa buhay, nariyan yung pagluha, nariyan yung pag-iyak. Kasi akala natin talagang nawala na sila. Pero ito ang magandang balita ng Biblia. Yung mga mahal natin sa buhay, patuloy pa rin umiiral. Ayos ba yan? So ang kanilang buhay ay lumipat sa lugar ng mga patay na kung tawagin sa Old Testament ay Sheol. Okay? Sheol, okay? Or, yan po, Hebrew word po yan, Sheol. Walang aral na mababasa sa lumang tipan na nagsasabi na pagkatapos ng kamatayang pisikal, ang buhay ng tao ay hindi na umiiral. So, ibig sabihin, yun pong katuruan ng lumang tipan, sabi sa atin, pag namatay ang isang tao, lumilipat lang yung kanyang buhay ng ibang lokasyon. Hindi na natin sila kasama sa mundong ibabaw, sa mundong pisikal, pero lumipat lang sila ng ibang teritoryo. Maliwanag? At ano po ang tawag sa lugar na kanilang nililipatan? Ang sabi po ay Sheol. Sabihin nga natin, Sheol. Tingnan nyo nga yung katabi nyo, baka nasa Sheol ngayon. Okay? Kasi ang tawag po sa mga patay ay tulog. Kaya tingnan nyo, baka nasa Sheol. Okay? Biro lang po, okay? Ating tingnan kung paano po ginamit ang salitang Sheol sa lumang tipan. Number 1, ang Sheol ay may kinalaman sa pagtawid ng tao sa kalagayang patay. Maaari nating sabihin na si Jose Rizal ay nasa Sheol dahil siya ay nasa kalagayang patay. Ikaw at ako naman ay wala pa sa Sheol dahil tayo ay nasa kalagayang buhay. So, ang una pong kahulugan ng salitang Sheol ay kalagayang patay. Tayong lahat na narito, wala pa tayo sa Sheol dahil tayo po ay nasa kalagayang buhay. Maliwanag? So yung inilibing, yung mga nasa sementeryo ngayon, yung mga nasa columbarium ngayon,
ang tawag po sa kanila ay nasa Sheol according to the Old Testament. Sila po ay nasa kalagayang patay. Number 2, tingnan po natin. Ang Sheol sa Old Testament ay madalas ding gamitin bilang simbolo ng pagpanaw ng isang tao o act of dying. Okay? Ibig sabihin, ginagamit ang Sheol sa lumang tipan upang tukuyin ang mismong eksena, karanasan o kaganapan ng pagpanaw. Di ba may mga kwento tayo minsan na, naku, yung asawa ko nung pumanaw siya, talagang kitang-kita ko. Namatay nga siya, karga-karga ko siya eh. So yung tawag po doon sa akto ng pagkamatay ng isang tao, the act of dying o yung karanasan ng pagpanaw, ang tinatawag po ng Old Testament dyan ay Sheol. Klaro po? Tingnan natin ang ilang mga example sa Scripture para mas maging malinaw po ang pakahulugang ito. Genesis 37 verse 35. At nagsitindig ang lahat niyang mga anak na lalaki at babae upang siya'y aliwin. Datapwat tumanggi siyang maaliw at kanyang sinabi, sapagkat lulusong akong tumatangi sa aking anak hanggang sa Sheol. At tinangisan siya ng kanyang ama. Ang tinutukoy po na nagsasalita dito ay kamatayan niya. At sinabi niya na yung kanyang pagkamatay o magiging pagkamatay ay paglusong sa Sheol. Kaya pag nakakakita ka ng taong pumapanaw, maaari nating sabihin Sheol yon. It's a Sheol moment. Genesis 42 verse 38. At kanyang sinabi, hindi yayaon ng aking anak na kasama ninyo, sapagkat ang kanyang kapatid ay patay na at siya lamang ang natitira. Kung mangyari sa kanyang anumang kapahamakan sa daan na iyong paroroonan ay pababain. Kanina po, lumusong. Ngayon naman, pababain. Pareho lang yung salitang yun, ano? Lulusong, bababa. Pabababain nga ninyong aking mga uban sa Sheol na may kapanglawan. Kaya yung araw ng kamatayan mo, hindi natin alam kung kailan yon. In the future, definitely, that will be your day of going to Sheol. That will be your Sheol moment. 1 Samuel chapter 2 verse 6. Ang Panginooy pumapatay at bumubuhay, at siya ang nagbababa sa Sheol at nagsasampa. Mga kapatid, hindi po natin alam kung gaano tayo katagal sa mundo. Amen? Ang Diyos lang ang nakakaalam. Siya po ang nagtatakda kung kailan tayo bababa sa mundo ng kamatayan, doon sa Sheol. Okay, so ano po ang unang kahulugan ng Sheol? Mundo ng mga patay or kalagayang patay. Pangalawa, yun pong karanasan ng kamatayan. At pangatlo, ito po ang kahulugan. May mga talata sa lumang tipan na nagpapahiwatig na ang Sheol ay lugar, teritoryo ng mga patay o realm of the dead. So kanina, kalagayan. Pangalawa ay karanasan. Ngayon naman po, lugar, teritoryo ng mga patay. Tingnan po natin ang Job chapter 17 verse 16. Ang sabi dito, will it go down to the bars of Sheol? Shall we descend together into the dust? At tinutukay po dito ay isang lugar na pupuntahan daw ng mga taong pumanaw. Verse 13, if I hope for Sheol as my house, if I make my bed in darkness. So yung Sheol ay tinukoy po bilang isang bahay. Bahay para sa mga pumanaw na. Psalms 141 verse 7. As when one flows and breaks up the earth, so shall our bones be scattered at the mouth of Sheol. So meron daw pintuan ng Sheol, meron daw itong bibig at dun daw tinatapon yung mga buto ng pumanaw. Now, meron po tayong kaunting paliwanag dito. Ano po? Ang paliwanag ng iba, ang kahulugan daw ng Sheol sa Psalms 141 verse 7, yung binasa natin kanina, ay libingan. Dahil ito daw ay tapunan ng mga buto. Hindi dapat ito kuning literal. Dahil ang salitang libingan sa Hebreo ay hindi Sheol, kundi keber. Okay? Wala akong keber sa'yo. Parang ginagamit yan ngayon ng mga tao. Sabihin, wala akong pake, wala akong keber. So yun daw keber, yun ang libingan. So ibig sabihin ang Sheol, yung sinasabi doon na tapunan ng mga buto, tapunan ng mga kalansay, hindi pala siya literal. Kundi ito isang lugar na hindi natin nakikita,
isang mundo beyond our eyes, beyond our naked eyes, na kung saan yung mga pumanaw, yung kanilang buhay, doon po pumupunta. Klaro po? Okay. Ngunit isang bagay ang malinaw, ang mga patay ay nabibilang sa lugar na ito. So according to Old Testament, nasan ngayon si Lolo? Nasan ngayon si Lola? Nasa Sheol. Ay, may paru-paro. Si Lolo, dinalaw tayo. Alam mo, kagabi narinig ko si Lolo. Okay, now, hindi po natin gustong banggain yung mga kababayan nating Pilipino na gano'n ang pananaw. We honor them, we respect them. Maybe it's the culture who them na yung kaluluwa palutang-lutang lang dyan kung saan-saan at nagpaparamdam. At yung iba nga nananakot daw. May nakita daw multo ng bata, puting-puti, nagtatakbo sa may washing machine. Okay? Kapitbahay daw nila yung dati. So, ang daming paliwanag. So, okay, sige. Ginagalang natin yung kanilang pananaw at paliwanag. Pero, kung Old Testament po ang ating pag-uusapan, they are not here. Nilalagay sila ng Panginoon sa isang lugar beyond this world. Maliwanag po. So, pag merong multo na nagpaparamdam sa'yo, minumulto ka, pwede mong palayasin. Hindi yun yung tropa mo nung high school. Okay? Ang tawag po doon ay familiar spirit na ginagaya-gaya yung boses ng kaibigan mo, palayasin mo yon dahil yan ay panglilin lang ng Diablo. Amen? Okay, dapat po tayo ang kinatatakutan ng mga multo dahil tayo ay mga anak ng Diyos. Amen? And let me tell you this, amoy ng Diablo, amoy ng multo kung anak ka ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, naaamoy ka ba? Amen? Naalala ko tuloy konting kwento, no? Alam to na ti Juliet, kapitbahay niyo yata. Tanda mo yung in-invite ako na pumunta sa isang kapitbahay niyo na napoposes daw yung asawa. Tama ba? Kay Bagal North yun, ano? Lapit sa inyo. At di umano, yung daw asawa, lumalakas. Kaya daw buhatin yung, yung kama. Sabi ko, ayos na construction worker yun. Sana pala nakuha natin at malakas. Naalala ko din yung kwento ni Madam. Dati daw meron daw silang tauhan sa Crossing Mendez na napoposes. Abay, pagka may sapi, ang bilis magtakal ng asukal. Sabi ko, bang ayos to? Dapat ito yung mga hinahanap nating tauhan. Humanap tayo ng may sapi. Okay? Kaya pagka yung mga tauhan nyo sobrang sipag, alam nyo na. Okay, biro lang, nagpapatawa lang. So yun nga, in-invite ako doon sa kay Bagal South. Sabi ko, okay. Siyempre kinakabahan ako kasi mamaya sakyan ako nito o iitsa ako. Nalala ko tuloy si Tita Linda sumugod sa poses sa Crossing Mendez. Hinagad ng poses, nagtatakbo. Okay, totoo po yan, hindi po yan joke. That's a true to life story. Talagang pagpastor kami, mga ganyang kwento. So ito na nga, pumunta na ako doon sa poses. Alam niyo, hindi po nagwala. Tinititigan ko yung poses, hindi po siya tumitingin sa akin ng eye to eye. Kaya yung mga hindi makatingin ng eye to eye. Biro lang, okay? And you know what? I just preached the word. Hindi po ako parang naglabas ng bawang, ng sibuyas, ng luya, ng asin na pampalayas daw ng mga engkanto at elemento. I just preached the word. And you know what? That woman started crying, especially dun sa prayer time. Ang point, mga kapatid, if you're a child of God, sila ang takot sa atin. The devil is defeated. Amen? Kaya dapat pinapalayas natin yung mga masasamang espiritu. So, ito pong pinag-uusapan natin ay aligned dun sa Word of God. Na yun pong kaluluwa ng isang pumanaw, hindi po yan pakalat-kalat. Yung iba nga kinakausap pa. Nakausap ko si Rico yan. Totoo po yan, hanapin niyo sa YouTube. Yun daw kaluluwa ni Rico yan, nagsasalita. At may mga sinisiwalat pa mga kwento tungkol kay Claudine Barreto. Mga ganun-ganun. When I saw that, I knew that is an evil spirit. Okay? So do not entertain these deceiving spirits. Number 4, ang Sheol ay inihalin tulad sa isang nilalang na parang gutom at hindi nabubusog. Ayan, kaya pag yung katabi mo, kain ng kain, Sheol. Okay? Para bang ito ay isang nilalang na lumalamon sa buhay ng mga yumao. So, pinapaliwanag daw ng Biblia na ang Sheol daw po parang isang nilalang na kain ng kain. At ang kinakain po niya, ang tinatanggap niya, buhay ng mga taong pumanaw. Tingnan po natin ang sabi ng Biblia. Psalms 27 verse 20, Sheol and Abaddon are never satisfied. Hindi nabubusog. And never satisfied are the eyes of
Amen. Okay, so pag yun daw Sheol ay kain ng kain, hindi daw wala daw kabubusugan. So sila ay ayan, okay? Yan po ay Sheol na kung saan ang kinakain niya, tinatanggap niya yung mga taong pumapanaw. Another verse, Psalms 30 verses 15 and 16. The leech, yung linta, has 2 daughters, give and give. 3 things are never satisfied, hindi nabubusog. 4 never say enough. Hindi nila alam yung salitang husto na. Sheol, the barren womb, the land never satisfied with water, and the fire that never says enough. Bakit po yung Sheol ay inhalentulad sa isang nilalang na hindi nabubusog? Kasi araw-araw may namamatay. Araw-araw may dinadala sa kalagayang patay. Isaiah chapter 5 verse 14, therefore Sheol has enlarged its appetite. Matakaw ang Sheol. Okay? Number 5. Makikita natin sa lumang tipan na lahat ng taong papanaw ay magtutungo sa Sheol. So lahat po tayo, someday lilipat po tayo sa Sheol according to the Old Testament. Tingnan po natin ang Habakkuk chapter 2 verse 5. At gusto ko po na pakinggan ninyo itong mabuti. Ang sabi dyan ni Habakkuk, oo, bukod dito'y ang alak ay magdaraya, isang taong hambog at hindi natitira sa bahay, na lumaki ang kanyang nasa na parang Sheol, at siya'y parang kamatayan at hindi masisiyahan, kundi pinipisan sa kanya ang lahat ng bansa at ibinubunton sa kanya ang lahat na bayan. So ang Sheol daw ay buntunan ng lahat ng mga pumanaw. So meron talagang lugar para sa mga patay. It's a world different than our world. Okay? Kaya huwag kayo nagpapauto dun sa, parang may katabi ka. May nakikita ako sa likod mo. Sister Jonah, wala kang katabi. Kami nakaupo dyan. Wala sila dyan, ano? Nasaan sila? Nasa Sheol. Yun ang tinalaga ng Diyos para sa kanila. Okay. Meron po tayong mapapansin sa Old Testament. Ayon sa lumang tipan, ang lahat ng tao mula sa lahat ng bansa, banal man o tampalasan, wala pong difference. Mabutit masama, kapwa lumiliban sa Sheol sa araw ng kamatayan. Okay? So iba pa po yung understanding ng Old Testament sa New Testament. Sa Old Testament, whether you are good or bad, lahat tayo lilipat sa Sheol. Sama-sama tayo doon. Klaro? Walang distinction. Ang banal at tampalasan ay parehong tatawid sa kalagayang patay sa Sheol, walang pinagkaiba. Old Testament po ang nagsasabi niyan. Hindi New Testament. Mamaya liliban tayo sa New Testament. Sa makatuwid, hindi pa naituturo sa lumang tipan ang konsepto ng impyerno o anumang lugar na kung saan pinaparusahan ng mga tampalasan. Uulitin ko, sa Old Testament, iisa lang ang destiny, tadhana ng mabutit masama. Anong lugar yon? Alright. Pero, meron pong malaking pero. Okay, tingnan natin ang next slide. Bagaman nabanggit sa lumang tipan na ang banal at tampalasan ay kapwa magtutungo sa Sheol o kalagayang patay, itinuturo naman ito mas maganda. Mas mainam ang kahihinatnan ng pumanaw na banal kaysa sa pumanaw na tampalasan. So, kasi baka isipin natin, di okay lang palang magpakasama na lang. Okay na pala na hindi na ako tumanggap kay Lord. Kasi kahit naman hindi ako kumilala sa Diyos, kahit hindi ako magsisi ng kasalanan ko, pare-pareho lang naman tayo ng pupuntahan sa Sheol, walang pinagkaiba. Okay? So, wag po nating ma-misunderstood ang Old Testament. Sinasabi pa rin ng Old Testament, bagaman iisa ang pupuntahan natin, mas maganda naman ang kalagayan at kahihinatnan ng mga taong sumunod sa Diyos. Okay? So, tinuturo ng lumang tipan na ang tampalasan, yung masama, ay habang buhay na mananatili sa kalagayang patay. Okay? Subalit ang banal, yung mga kumilala sa Diyos, sumunod sa Panginoon, ay makakaalpas sa kalagayang patay at muling mabubuhay. Nakita nyo, sa Old Testament, meron naman palang blessing yung taong matuwid. Yung taong sumunod sa Diyos. Yung mga hindi kumilala sa Diyos, mananatiling patay. Pero yung kumilala sa Panginoon, may pangako ang Old Testament, muli silang bubuhayin. So, sa Old Testament, tinuturo pa rin
iba ang kahihinatnan ng taong kumikilala sa Diyos. Amen? Merong resurrection from the dead. Sa makatuwid, ang mga masama, ang mga tampalasan ay permanenteng lalagi sa Sheol, subalit ang mga banal ay pansamantala lang lalagi sa Sheol. Sila ay muling bubuhayin. Good news pa to o bad news? Good news kasi kung tayo po ay may mga mahal sa buhay na pumanaw, at alam natin yung taong yon kumilala sa gospel, kumilala kay Jesus, alam po natin hindi sila mananatiling patay. Bubuhayin sila ng Panginoon. Naalala ko po bago ako pumunta ng Davao, the day before ng flight, 3 beses po ako nag-funeral service. Isa sa umaga, 2 sa gabi. At nung pandemic din po, naranasan ko na talagang every week, meron po tayong funeral service via Zoom. May mga kapatiran po tayong pumanaw. Talagang nakakalungkot. Pero ito po ang magandang balita ng Old Testament. Magandang balita ng Old Testament, muli natin silang makikita. Merong grand reunion na inihahanda ang Diyos para sa mga hinirang niya, para sa mga taong kumilala sa Diyos. Muli silang mabubuhay. Kaya ang dalangin ko, lahat po tayo magkikita-kita sa reunion na yon. Amen. Sabi mo sa katabi mo, hahanapin kita dun, ha? Huwag kang mawawala. Joen, ha? Sana na bubuhayin ka ulit, ha? Magkikita tayo dun. Okay? Alright, so tingnan po natin ng ilan pang mga verses. Okay, Psalms 49 verse 14. Like sheep they are appointed for Sheol, death shall be their shepherd, and the upright, everybody say, upright, shall rule over them in the morning. So iba ang kahihinatnan ng isang taong matuwid. Their form shall be consumed in Sheol with no place to dwell. Ano kayang pakiramdam nung nananatili ka lang patay forever? Malungkot yon. Pero may pagpapala sa mga taong matuwid. Sila ay muling mabubuhay. Psalms 49 verse 15, but God will ransom my soul from the power of Sheol, for He will receive me. Okay, tingnan po natin ang aklat ng awit 16 verse 10, sapagkat hindi mo iiwan ang aking kaluluwa sa Sheol, ni hindi mo titiisin ang iyong banal ay makakita ng kabulukan. Genesis chapter 5 verse 22 to 24. Ito po yung case sa Old Testament na yung isang righteous hindi na po dumaan sa Sheol, hindi na po dumaan sa kamatayan. Direkta na siyang sumama sa Diyos. Ito po ay si Enoch. Matapos isilang si Methuselah, nabuhay pa si Enoch ng 300 na taon at nadagdagan pa ang mga anak niya. Nang panahong iyon, malapit ang relasyon ni Enoch sa Diyos. Nasa 365 taong gulang siya nang siya'y nawala dahil kinuha siya ng Diyos. So ano pong point dito? Ang point dito, iba po ang kahihinatnan ng isang taong righteous. Okay, tingnan po natin ang isa pang verse. Numbers 23 verse 10. Sino ba ang may kayang bumilang sa kanilang dami na tulad ng buhangin sa tabing dagat? Mamatay sana ako na tulad ng matuwid na mga mamamayan ng Diyos. Ano po yung kahilingan nung nagsasalita? Nawa daw pag namatay ako, ang kahinatnan ko, yung kahihinatnan ng mga taong matuwid. So sinasabi niya, may blessing yung mga taong papanaw na matuwid. Awit 17 verse 15. Tungkol sa akin, aking mamamasdan ng iyong mukha sa katuwiran, ako'y masisiyahan pagka bumangon sa iyong wangi. So babangon daw yung mga patay na matuwid. Awit 73 verse 24. Iyong papatnubayan ako ng iyong payo at pagkatapos ay tatanggapin mo ako sa kalwalhatian. Hindi po ito mararanasan ng mga taong tampalasan, ng mga taong masama. Pero yung mga kumilala sa Diyos, tatanggapin daw sila sa kalwalhatian. Klaro po ba yun? So ibuod po natin yung teaching ng Old Testament. Okay? Tingnan po natin yung summary. At ito po yung key points na gusto ko po iuwi natin ngayong araw na to. Number 1, makikita po natin na patuloy ang pag-iral ng buhay matapos na ang tao ay pumanaw.
Pangalawa, lahat ng tao, banal man o tampalasan, ay kapwa magtutungo sa kalagayang patay na kung tawagin ay Sheol, matapos na sila ay pumanaw. Number 3, at napakahalaga po nito, hindi pa lutang-lutang ang kaluluwa ng yumao kung saan-saan ayon sa lumang tipan, kaya hindi na po natin sila makakausap. Sumunod, iba-iba ang gamit ng salitang Sheol sa lumang tipan. Kalagayang patay, karanasan ng pagpanaw, teritoryo ng mga patay. Sumunod, wala pang konsepto ng kaparusahan sa mga tampalasan sa lumang tipan. Yan po ay introduce sa New Testament. So sa Old Testament, hindi pa sinasabi na may impyerno. Sa New Testament po ipapakilala yon. Ganun pa man, pinapakita po sa atin ng Old Testament, mas mainam ang tadhana ng banal kaysa sa tampalasan, bagaman kapwa sila tatawid sa Sheol. Okay? Ang banal ay muling mabubuhay, ang tampalasan ay mananatili sa Sheol. Tingnan po natin ang ilang mga reflection. Kung itutuloy natin ito sa panahong Kristiyano, nangangahulugan na ang mga tinubos, taas nga ang kamay ng mga tinubos ni Kristo. Okay? So, kung tayo po yung mga tinubos ni Kristo, mas mainam ang magiging kalagayan natin kumpara sa mga hindi tinubos. Ang mga tinubos ay ginawang banal dahil sa pananampalataya kay Kristo. Ang mga hindi nananampalataya kay Kristo ay nananatiling tampalasan. Ang mga naligtas ay tiyak na muling mabubuhay, muling magsasapi ang kanilang katawan at kaluluwa. This is our hope as believers. Amen? Excited po ba kayo sa araw na yon, na kung saan lahat po ng kumilala sa Panginoon ay muling babangon? Excited ako na makita doon yung mga mahal natin sa buhay na nauna. Ang nanay Nitay, na nanay ng aking mami, Lola Tina, na nanay naman ng aking daddy, mga nakasama natin yan sa gawain. And we shall see them again. At kung tayo man, mga kapatid, papanaw. Naalala ko, sabi ng isang senior citizen na kausap ko, sabi niya, alam mo, Pastor, pagka narating mo na yung edad ko, parang naghihintay ka na lang. Nalungkot naman ako sa sinabi niya. Sabi ko, hindi, mahaba pa yung buhay mo. Pero totoo po yun, ano? Lahat tayo, hinihintay na lang natin yung day of our graduation in this world. Pero matatakot po ba tayo? Kung tayo po ay na kay Kristo, there is nothing to fear. Because Jesus conquered death for us. Hindi tayo mananatiling patay. Muli tayong mabubuhay. Hindi pababayaan ng Diyos ang kanyang mga hinirang. Amen? Next week, itutuloy po natin ang pag-aaral. Tatawid tayo sa New Testament. Manalangin po tayong lahat. Panginoon, salamat po sa araw na ito, na naging malinaw po sa amin kung ano ang ginawa mo para sa iyong bayan. Tunay nga na dahil po kay Adan, pumasok po ang kamatayan. Kaya lahat ng taong isisilang ay nakatadhanang pumanaw. At lahat kami mananatiling patay. Subalit kay Kristo, na napako sa krus, at naranasan din ng kamatayan, naranasan din ng Sheol, at muling nabuhay, inihahandog niya sa bawat mananampalataya ang resurrection, ang muling pagkabuhay ng aming mga katawan. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa mga mahal namin sa buhay. Marami sa kanila, dinalaw namin yung kanilang remains kahapon. Napakagandang tradisyon ang ginagawa namin tuwing November 1 and November 2 na pag-alaala sa mga departed loved ones. At minsan, pag dumadalaw kami sa kanilang puntod, naaalala namin yung mga masasayang sandali na nagbubunsod sa amin para malungkot. Subalit ang salita mo, nagpapahayag sa amin, merong muling pagkabuhay. Kaya, O Diyos, ini-entrust po namin sa inyo lahat ng mga nauna sa amin. We know they are safe in your arms, in your hands. At maging kami sa aming pagpanaw, we know, sa muling pagmulat ng aming mga mata, it will be a brand new day. We are so alive together with you
Death is not final. Death will be defeated. As Jesus rose from the dead, we too will rise again and will enter our promised land. Salamat po, Panginoon. We give you praise. We give you glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Salamat po sa inyo mga kapatid. Tayo pong lahat ay tumayo at tawagin po natin ang Pastor Nestor for our communion service. Niyo pong ihanda ang ating communion elements. Hallelujah. Napakaganda pong katuruan. Tunay na pagkakamatayan ay sumapit sa mananampalataya para ba siya ring wala namang siyang kamatayan. Pagkat sigurado na lumilipat lamang sa panandalian pagkatapos ay muling mabubuhay. Kaya pala sinabi ng salita ng Diyos sa Romans 8 Romans 8 verse 1. There is now therefore no condemnation for those who are in Christ. Wala nang kahatulan ng kaparusahan ang sinumang na kay Kristo. So, at sabi doon sa Romans 8:2, dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, pinalaya na tayo sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan. Why? May ginawa si Lord sa atin. Siyang umako ng pagbabayad sala sa ating mga kasalanan. Can you say amen? At dahil diyan, tayo naman nananampalataya ay natalaga ang ating pangalan, nakatala ang ating pangalan sa aklat ng buhay. Kaya kung dumating man ang ating panahon, tayo ay pansamantala lamang na para baga siguro natutulog lamang at muli tayong bubuhayin pagdating niya. Can you say amen? Okay, bago tayo tumanggap ng communion, may palaala po ang ating Panginoon doon sa 1 Corinthians chapter 11 verse 27. Ang sabi ay siyasatin muna natin ang ating sarili bago tayo para tayo maging marapat at tumanggap sa hapag ng Panginoon. Sa pagkakataong ito, anyaya ko kayong pikit natin ang ating mga mata, yumuko tayo, humingi tayo ng tawad sa Panginoon sa mga pagkukulang nating nagawa, naisip, nasalita at nagawa. Humingi tayo ng tawad at pagkatapos tayo na may magpatawad sa mga inaakala nating nakasamaan nating loob, nagtanim tayo ng galit. Hindi dapat po pala yun. Kung tayo pinatawad ng Panginoon, magpatawad din tayo. And afterwards, we will receive yung hapag ng Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Pagkat sinasabi mo sa salita sa 1 John 1:9 na ikaw ay tapat. Kung kami lalapit sa iyo, tingin kami ng tawad, papatawarin mo kami at lilinisin mo kami sa aming mga kasamaan. Salamat, Lord, sa kapatawaran na aming mga kasalanan. At sa pagkakataong ito, kami naman po ay nagkapatawad sa nagkasala sa amin. You can name their names and grant forgiveness. Hallelujah. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen. Tanggapin po natin ang tinapay na nagisimbolo ng kanyang katawan. Tanggapin po natin ang inumin. Sa pagtanggap po natin yan, sabi ko ng salita na inaalaala natin ang pagparito ng Panginoon
kanyang kamatayan, ang kanyang muling pagkabuhay, at ang kanyang muling pagbabalik. Can you say amen? Purihin ng Diyos. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Amen po. Talagang tunay na napakabuti ng ating Panginoon. Napakaganda po ng ating umaga. At dahil dyan, mangyari pong sabay-sabay po tayong banggitin ang ating covenant. Ang ating pong kamay ay ilagay natin sa ating mga dibdib. Sa pagbilang ko pong 3, sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3. Kami ay nagpasya. Kami ay nagpasyang magmahalan bilang magkakapatid. Ang isa ay para sa lahat, ang lahat ay para sa isa. Ang lakas ng isa ay lakas ng lahat, ang kahinaan ng isa ay kahinaan ng lahat. Kami ay nagpasyang magtulungan sa hirap at ginhawa. Ang bawat isa ay hugutan namin ng lakas. Kami ay nagpasyang sama-samang lumago bilang mga anak ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen po. Sige po, tayo po pwede na pong maupo. At, ayan. Ngayon pong umaga, meron po tayong mga newcomers. Mangyari pong pag tinawag ko ang pangalan nila, tumayo po kayo sa inyong place. At kayo po ay sama-sama naming ipapanalangin. Si Mr. Lyndon Fernandez, nandito po ba? Ayan, tayo po tayo. Ayan, hello po. Si Miss Lynn De Leon, nandito po. Ayan, good morning po. At si Miss Arian Aquino, yan, sa baba. Meron pa po ba kung hindi natawag na mga ngayon lang po naka-attend? Kung maaari po, tayo po kayo. Ayan, mga kapatid, samahan niyo po ako. Idako po natin ang ating mga kamay sa ating mga kapanalig. Okay po. Yes, Lord, hallelujah. Salamat po aming dakilang Panginoong Diyos sa umagang ito na nakasama namin, nakapiling namin ng mga tao na ito, O Lord. Panginoon, sa mga oras na ito, dinadalangin po namin ang kanilang buong pamilya, ang kanilang hanap buhay, O Lord. Hipuin niyo po lahat ang kanilang mga pinagkakakitaan, O Lord. At ganun din, Panginoon, katagpuin niyo po lahat-lahat ng kanilang mga pangangailangan. Alam ko, Panginoon, na ito ang magandang simula ng kanilang magandang relasyon sa inyo. At panalangin namin, Panginoon, na muli pa po namin silang makapiling sa mga darating na linggo. Maraming salamat po sa buhay nila, Panginoon, at ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Ayan. At dahil po dito, ito lagi po kasi itong nauudlot pag magte-testimony, ano? Ngayon po ay tuloy na. Tawagin ko po si Sister Michelle Toledo. Good morning po sa inyong lahat. At thank you kay Lord kasi sa wakas po natuloy na po. Sinulat ko na po kasi baka pumapahaba ako or medyo baka kabahan po kasi hindi po ako sanay na magsalita po, kaya pasensya na po kayo kung kinakabahan po ako. Unang bagay na lagi ko pong pinagpapasalamat sa Panginoon ay ang bawat umaga na ako'y nagigising. Dahil para po sa akin, every gising is a blessing. Habang nag-iisip ako kung paano ko po sisimulan ang kabutihan ng Panginoon sa aking buhay, bigla pong nag-flashback sa akin yung panahon na ako ibinigay ng Panginoon sa sinapupunan ng aking pong ina. Dahil ang nanay ko ay may kaidaran na nang ako ay kanyang ipinagbuntis at ipinagdasal daw niya po ako na ako ay ibigay sa kanya. Binigyan ako ng Panginoon ng buhay, karunungan at maayos na katangiang pisikal. Nabinyagan po ako bilang isang Katoliko. Lumaki akong naniniwala at may takot sa Diyos. Pero kami po ay yung Katoliko na hindi active. Yung makapagsimba lamang po tuwing may okasyon, gaya ng birthday, Christmas, at lagi ko rin po kasi naririnig sa nanay ko na as long as naniniwala ka sa Diyos at hindi ka gumagawa ng masama, okay lang na hindi ka magsimba. And
To the point po na gano'n na din po yung naging thinking ko. Dahil every time na nagkakaroon ako ng pagkakataon na makapagsimba, pakiramdam ko po lalo lang akong nagkakasala. Kasi andyan po yung mga, hindi ko po masyadong maintindihan yung sermon ng pari kasi maeko po yung simbahan. At saka po yung mga katabi ko, bukod sa nagchichismisan, kung ano-ano po ang pinaggagawa po. Kaya pakiramdam ko po ng time na yon, lalo lang po ako nagkakasala. Kaya nakasanayan ko na rin po na magdasal na lang at kausapin ng Panginoon, base po sa sarili ko at yung nasa bahay lang po ako. Pero nung high school po ako, tumatak po yung isang awitin na lift up your hands to God. Dahil every time na dumadaan ako sa kabigatan at pagsubok sa buhay, nagsisilbi siyang gabay ko para umapit sa Panginoon. Dahil sinabi dito na, "Come to me all of you who are heavenly laden and I will give you rest." So sobrang dami ng pagsubok sa aking buhay, salamat sa Panginoon dahil ginagawa niya akong matatag. Habang iniisip ko yung mga panahon po na nagdaan sa aking buhay, simula nung elementary ako to hanggang bago po mag-asawa or bago nahiwalay sa asawa, kapag iniisip ko po yon, kung hindi po dahil kay Lord, sa faith ko po sa Kanya, baka po siguro wala na po ako ngayon. Baka nasa mental, or baka naluka na po ako. Kasi kung hindi po ako kung wala pa akong faith sa Lord na siya po lahat yung magbibigay sa atin ng kalakasan ng loob at siya po yung dapat nating pinupuntahan sa oras po ng ating mga pagdurusa, talaga po, aminado po ako na baka po talagang wala na po ako ngayon sa mundo. Binigyan niya po ako ng kakayahan na mahalin ang kaaway ko. Dahil po dun sa mga pagsubok na yan, kaya thankful din po ako kay Lord at dun po sa tsahin ko na lagi pong nag-share sa amin ng gospel ng Panginoon dahil hindi man po ako nun full-time or nagsisimba, nakakarinig po ako ng Word of God dahil po dun sa tsahin ko na anak din po siya ni Christ. Kaya po siguro kahit hindi ako nagsisimba ng mga panahon na yon, meron po akong naging kapitan, yun nga po yung salita ng Diyos. Nakaya ko po lahat yung mga pagsubok, yung para po sa iba sa atin, nakakatawa po siguro yung mahalin po natin yung kaaway natin. Pero doon po sa naging buhay ko, lahat po ng nakagawa sa akin ng masama, lahat po ng nag-betray sa akin, kaibigan, kamag-anak, asawa, lahat po sila, dahil ibinigay ko po kay Lord lahat yon, yun po, nagkaroon po ako ng kapayapaan sa puso ko. At ngayon po, yung mga tao na yun na sumakit sa akin, kaibigan ko po sila ngayon. Kaya salamat po kay Lord. Kasi kung sarili ko lang po talaga yun, syempre, lahat po tayo nasasaktan. Hindi po natin yun mapapatawad kung hindi po tayo humingi ng gabay sa Panginoon. Pero sa kabila po ng pagdinig ng Panginoon sa mga dasal ko, ramdam ko po na may hinahanap yung puso ko. Laging may kulang. Kaya nagdesisyon po ulit ako na mag-attend dito sa blessing. Kasi doon po siguro sa lahat ng nakakakita sa akin dito, siguro po sinasabi nyo na, o yan, tagal-tagal niya nang nag-a-attend dito, bakit hanggang ngayon, ganyan pa rin siya. Yung kumbaga, hindi nag-grow, kaya sabi ko po, hiniling ko rin po kay Lord na, Lord, bigyan mo po ako ng, yung pagkukunan ko po ng pangkabuhayan namin, yung sa araw-araw. Kasi, kaya ang reason po kasi dati, kaya hindi po ako
full-time or makapag-attend po sa mga gatherings po dito sa simbahan is baka po kasi hindi ako makapag-provide para sa pamilya ko. Kasi ako lang po talaga yung naghahanap buhay. Kaya thank you kay Lord kasi dininig niya po yung dasal ko na bigyan po kami ng source. And thankful po ako dahil yun nga po, dininig ng Panginoon yung dasal ko na wag na po ako magkaroon ng excuse para magpuri o magpasalamat sa Panginoon. Kaya ang pinapanalangin ko naman po sa ngayon, ayun pong maghari po yung Panginoon sa buhay ko, hipuin niya po yung puso ko para maging blessing din po ako sa iba. At alam ko po na dinala ako ng Panginoon sa simula hanggang dulo nang hindi po wala lang. Sinamahan niya ako sa lahat ng pagsubok upang sa huli makilala at mapaglingkuran ko siya. Kaya doon po sa buhay ko, na-realize ko po na hindi po pala sapat ang maniwala at tumawag lamang tayo sa Panginoon, kundi yung magkaroon tayo ng tamang relasyon. Kasi yung buhay ko po noon, opo, lagi po, dinidinig po ni Lord yung mga dasal ko, pero nandun pa rin po yung kabigatan ng puso ko. Kaya, yun po yung parang umano sa akin na hindi lang pala dapat na maniwala tayo, kundi sumunod tayo at kung ano po yung binibigay po sa atin ng Panginoon, lakaran po natin. At saka po dun sa mga dasal, hindi po natutulog at bingi ang ating Panginoon sa ating mga panalangin. At panghuli po, nothing compares to the promise that the Lord gave us. Kung tayo po ay mananatiling tapat sa Kanya at sumunod sa Kanyang mga naisin po sa ating buhay. Maraming salamat po. Thank you, Sister Michelle. At salamat sa ating Panginoon sa buhay ng ating kapatid na si Sister Michelle. Okay po, proceed na po tayo sa ating announcement. Ayan, Community Life Formation, every Tuesday, 5:30 p.m. to 7:30 p.m. Ang lahat po ay welcome at lahat po ay iniimbitahan. Pwede po kayong mag-join. Okay po. Ayan, Sunday School po, Blessing in Children Ministry Sunday School. Ito po ay open for ages 3 to 12 years old po. Every Sunday po ito 9 a.m. to 11 a.m. po. Okay, prayer hour ho, tuwing Biyernes po ito, alas 5:30 ng hapon hanggang alas 7 po. Ang lahat po ay iniimbitahan. Pwede po kayong mag-join. Okay, Sunday worship services po. Meron po tayong dalawa dito. Morning po, 9 a.m. to 11 a.m. and evening, 7 to 8:30 p.m. Pero ngayong araw po na ito, inuulit ko lang po, isang service lang po tayo ngayong umaga. Pero next week po, resume na po ulit tayo. Okay po. Home prayer meeting for your family. Yung guide po nito ay matatagpuan po. Yung guidelines po ay makikita sa Facebook group o at page ng Blessing in the Word community po. Ayan, yan po ang ating pong praise and worship team. May nangangailangan po ng mga tutugtog, keyboardist, bassist, lead, guitarist, and drummer. Kung meron po ditong interesado, pwede po kayong magpalista doon po sa ating, dyan sa may baba po. So, okay? Okay po. Ngayon po, tawagin po natin ang ating sa giving. Walang iba po kundi si Sister Ross. So, magandang umaga po sa ating lahat at Happy Lord's Day po. At salamat po sa napakaganda pong message ngayong umagang ito. At tayo po ay dadako na sa ating exhortation to give. At ito po ay, ako po ay may babasahin po sa inyong verse na magmumula po sa
Lucas 10 verse 25 to 37. Medyo mahaba. Okay, so sa verse 25 po, sinabi po dito, lumapit kay Jesus ang isang tagapagturo ng kautusan upang subukin siya. Nagtanong siya, Guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkaroon ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, ano ang nakasulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo doon? Sumagot ang lalaki, mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas, at ng buong pag-iisip. At mahalin mo ang kapwa mo ang pagmamahal mo sa iyong sarili. Tama ang sagot mo. Ang sabi ni Jesus, gawin mo ito at magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Pero ayaw ng tagapagturo na mapahiya, kaya nagtanong ulit siya, at ano naman po ang kapwa ko? Bilang sagot sa kanya nagkwento si Jesus. May isang taong pupunta sa Jericho galing sa Jerusalem. Habang lalakad siya, hinarang siya ng mga tulisan. Kinuha nila ang mga dala niya, pati ang mga suot niya. Binugbog nila at inewang halos patay na. Sa tabi ng daan, nagkataon dumaan doon ang isang pari. Nang makita niya ang taong nakahandusay, lumihis siya at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Napadaan din ng isang Levita at nakita niya ang tao. Pero lumihis din siya sa kabilang daan at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Pero may isang Samaritanong naglalakad na napadaan doon. Nakita niya ang taong nakahandusay at naawa siya. Nilapitan niya ang lalaki, hinugasan ng alak ang sugat, binuhusan ng langis at saka binendahan. Pagkatapos, isinakay niya ang tao sa sasakyan niyang hayop, dinala sa bahay panuluyan at inalagaan doon. Kinabukasan, binigyan ng Samaritano ng pera ang may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, alagaan mo siya at kung kulang pa yan ay sa magagastos mo ay babayaran kita pagbalik ko. So, napakaganda po ng kwento, ano po, The Good Samaritan. Okay, so babalikan po natin yung pong sinabi sa verse 25. Ang sabi po dito, nang magtanong ang tagapagturo kung ano daw po yung kung ano po ang dapat niyang gawin, kung paano siya magkakaroon ng isang ng buhay na walang hanggan. Ang sinabi po sa kanya ni Jesus ay, mahalin mo ang iyong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas at ng buong pag-iisip, at mahalin mo ang kapwa mo tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili at magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. And then, nagtanong pa rin po itong tagapagturo, sino daw po yung kanyang kapwa? And then, nagkwento nga po itong ating Panginoon tungkol po sa Good Samaritan. At ang sabi po dito, nagkwento siya at ang sabi, tanging ang Samaritano lamang ang naglakas ng loob na tumulong at dinala sa isang bahay panuluyan at sinabi doon sa may-ari ng panuluyan na alagaan mo ang taong ito at binigyan niya ito ng pera. Ang tanong ko po, hindi po naman kilala ng Samaritanong ito pong taong ito. Pero bakit po niya nagawang ito ay tulungan at bakit po niya nagawa na ito ay bigyan ng pera? Ganong hindi po naman niya kakilala itong taong ito. Alam niyo po ba ang kasagutan po dito? Ito po ay nang dahil sa pagmamahal at pagpapahalaga ng ating kapwa. Yan po yung kasagutan ng ating Panginoon Diyos sa tagapagturo na nung tanungin po niya na kung sino yung aking kapwa. So ito po yung ating kapwa na dapat po nating mahalin at atin pong bigyan. At ang taong hindi nagmamahal ay nawawalan po ng halaga sa mata ng Diyos. Kaya't ang pagbibigay po pala ay isang simbolo ng pagmamahal. At dahil nga po sa pagmamahal natin sa ating kapwa na nangangailangan, kung kaya't tayo po ay nakapagbibigay. At kung tayo po ay nakapagbibigay sa ating kapwa, siguro po ay lalo at higit ating Panginoon at sa ating simbahan, na pinagmumulan po ng lahat ng biyaya na ating natatanggap. Ang atin pong ipinagkakaloob ay bahagi lamang po ng mga blessings na ay binibigay sa atin ng Panginoon. Kasi ang lahat po ng bagay na ating tinatanggap, yan po ay nagmumula sa Kanya.
Pero si Lord po kapag nagbalik po sa atin, hindi lamang po ito sa pinansyal. Ito po ay maging sa atin din pong kalusugan, sa atin pong mga relasyon sa ating pamilya, sa lahat po ng aspeto ng buhay natin, at maaari din pong ito ay sa ating hanap buhay. Kaya kung tayo po ay magbibigay sa ating Panginoon, walang sukdulang hanggang pagpapala ang atin pong maaaring makamtan. Kaya mga kapatid, kung nais po nating maging kalugod-lugod sa mata ng Diyos at makamit din natin ang kanyang pangako na magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, tayo po ay magpatuloy sa ating pagbibigay dahil ang ating pong pagbibigay ay magpapakita po sa atin ng walang hanggan nating pagmamahal sa ating Panginoon. Ganon din po sa ating kapwa. Kaya sa mga nais pong magbigay, ilabas na po natin ang ating mga kalabat handog at atin pong ipananalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Ama sa umagang ito Panginoon, na tinipon mo po kami sa bulwagang ito Ama upang ikaw ay sambahin. Salamat sa kalakasan sa buhay ng bawat isa sa amin Panginoon. At sa oras na ito, O God, pinapupurahan ka po namin at pinasasalamatan. Salamat sa lahat ng mga pagpapala. At naririto po, Ama, ang bahagi ng aming mga pagpapala na natanggap po namin magmula sa iyo. Basbasan mo po ito, Panginoon, nang ito ay maging kalugod-lugod sa iyong kaharian. Panginoon, sa sandaling ito ay tinataas ko rin po sa inyo ang mga kapatid na wala pang kakayang makapagbigay, Panginoon. Buksan mo po ang durungawan ng pagpapala para sa kanilang buhay. Pagkalooban mo po sila ng mga hanap buhay kung saan sila ay magkakaroon ng pag-asa at pagkakataon upang makabahagi namin sa pagbibigay, Panginoon, para sa iyong kaharian. Pagpalain mo po ang lahat ng gawa ng kanilang mga kamay. At alam ko, Panginoon, na ang lahat ng aming hinihiling na ito, O God, ay iyong diringgin. Ama, walang hanggang papuri pasasalamat ang ibinabalik namin po muli sa iyo. At alam ko na ang lahat ng kaloob at handog ng iyong mga anak na naririto ay ibabalik mo po ito sa kanila ng siksik, liglig at umaapaw pa. Ama, maraming pong salamat at ang lahat po ng ito ay samo at dalangin ko po sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen. Tayo po tayong lahat. Kagalakan sa puso'y umaapaw at di maisalarawan ng awit at ng sayaw. Sa buhay, ang dulot ay pag-asa. Sa patigis ng iyong dugo, Jesus, mga pagkakasala'y napatawanan. Pinagdiriwang na bilang iyong pagliligtas. Biyaya ng iyong kahabagan at pag-ibig mo wagas. Pinagdiriwang na bilang tagumpay mo sa krus. Pinagdiriwang na langit, O Jesus. Praise God! Are you all blessed? Bago po tayo dumako sa pangwakas na panalangin, meron po tayong mga dagdag na patalastas. Sa darating pong Tuesday, kayo pong lahat ay invited sa Samba 60, PCEC 60th Anniversary. Gagawin po ito sa Christ Commission Fellowship sa Pasig City. Nung una po ay may bayad ang registration pero meron pong nagmagandang loob na ayaw magbanggit ng pangalan. Okay, binayaran na po niya lahat ng tickets kaya libre na. Pero kanya-kanya po ng dala ng pagkain. So if you want to join, mag-message lang po kayo sa akin. Please send me para po mabigay ko yung ticket. And another announcement,
Sa darating pong November 16, 2025, meron po tayong United Lord's Day Service ng Tagaytay at Kalaka. Gagawin po natin sa ating gymnasium with our guest speaker, Brother Joen Jamandre from God's People Ministries Foundation Incorporated sa Antipolo, Rizal. So invite your friends and we believe the Lord will touch people in a special way that day. Manalangin po tayo. Father, we thank you for this special time of worship. Salamat po sapagkat kami ay buhay kay Kristo at mananatiling buhay because you are in our lives. Lord, we remember in prayers yung mga kapatiran namin na sumailalim po sa surgery, maging yung may mga sakit po, Panginoon. We received some news na may mga kapatiran kami na may blood problem at kung ano-ano pa mga diagnosis. Lord, we pray that you will bless them with health and healing, Lord, and remove sickness and disease according to your power and grace alone. May the love of the Father, the grace of the Lord Jesus, the fellowship of the Spirit be with us all. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Have a blessed November. God bless you. Magkamayan po tayo.